Magaling ka, anak. Nakuha na natin lahat mula sa iyong lohang asawa, nabili na ang kotse para sa akin at naibigay na ang bahay sa iyong kapatid. Ngayong araw din, mag-file ka na annulment at palitan natin ang mga kandado ng bahay niya. Tanga siya, hindi siya maghahabla. Masayang sinabi ngang biyenan sa kanyang anak. Ngunit ng gabing iyon, nang dumating ang biyenan kasama ang isang locksmith sa bahay ni Marisol, napahiyaw siya sa nakita. Nagising si Marisol Reyes sa dahilang masyadong tahimik ang buong apartment, hindi karaniwang katahimikan para sa isang linggoeng umaga. Nakahiga siya, nakatingin sa kisame, nakikinig sa kawalan ng ingay. Wala si Ramon sa tabi niya. Malamig ang kanyang unan, parang matagal na siyang umalis o hindi talaga natulog. Lumingon siya, tiningnan ang orasan sa bedside table. 8:08 ng umaga. Dati ay hindi siya ganito kaaga umaalis sa mga katapusan ng linggo. Umupo si Marisol sa kama, pinagapang ang kamay sa mukha, masakit ang ulo sa pagod. Kahapon, bumalik siya mula sa habi-habing trabaho na 6:00 na umaga, bumaksak sa hikan ng hindi man lang nakpalit na damit. 3 oras lang natulog, hindi higit pa. Sa nakalipas na 2 buwan, natuto na siyang matulog sa maikli at kung kailan lang mari. Pangunahing trabaho sa accounting sa isang kumpanya mula 9:00 hanggang 6:00, tuwing Sabado at Linggo. Nagbibigay siyang konsultasyon sa maliit na accounting firm sa Makati at 3 beses sa isang linggo nagtatrabaho siyang gabi sa isang bodega sa Valenzuela. 25,000, 10,000, 8,043 sa isang buwan. Mula roon, 16,000 ang napupunta sa utang, 15 sa bayarin at pagkain. Natitira ang 12,000. Nagdadala si Ramon ng 30,000, ngunit nawawala ito ng hindi maliwanag. Sinasabi niyang para sa gasolina, tanghalian, mga maliit na gastusin. Hindi sinusuri ni Marisol, wala na siyang lakas. Tumayo siya, pumaroon sa kusina, sinindihan ang electric kettle. Maliit ang apartment, masikip, ngunit kanya, 30 metro kwadrado sa Quezon City, 3 palapag ng 5 palapag na gusali, tanawin sa maliit na parke at sa istasyon ng jeepney. Binili ni Marisol ang apartment na ito 7 taon na ang nakakaraan, nagbayad ng home loan sa loob ng 5 taon. Ang huling bayad ay ginawa niya 6 na buwan bago niya nakilala si Ramon. Ipinagmamalaki niya ang tirahan na ito, pinahirapan, sarili niya, kumulo ang kettle. Nahanda siya ng instant coffee, umupo sa mesa, niyakap ng makamay ang tasa. Sa ref, may magnet na may larawan ng kanilang kasal. Si Marisol at Ramon nakatayo sa harap ng isang tagapagkasal sa isang simpleng seremonya sa Maynila, ngumingiti sa kamera. 3 taon na ang nakakaraan iyon. Noon, naniniwala pa siya na magiging maayos ang lahat, na siya ang taong maring pagtatayuan ng buhay matahimik, mabait, maasahan, pagkatapos ang 2 nabigong relasyon kung saan ang malalaki ay lumayas o walang responsibilidad, si Ramon ay parang gantimpala ang kapalaran. Nakilala niya ito sa trabaho. Dumating ito para pumalit sa isang nakasakit na kasamahan sa logistics department. Si Marisol ay nagtatrabaho sa accounting, nakaupo sa maliit na silid kasama ang 2 katrabaho, nagayos ng walang katapusang mga dokumento. Naligaw si Ramon sa pasilyo, naghahanap ng opisinang management, sumilip sa kanila para magtanong. Nalito, may gulong-gulong na buhok at mahiyang ngiti. Bumalik siya pagkatapos ng 1 oras, nagdala ng isang bag ng chicharon bulaklak bilang pasasalamat. Sinabi niya na binili niya ito para sa sarili niya, ngunit hindi naman pala siya mahilig sa ganoong merienda. Tinanggap ni Marisol, ngumiti. Nang gabing iyon, hindi sinasadyang nagtagpo sila sa labas ng gusali, nag-alok siyang samahan siya, pumayag siya. Pagkatapos ng 1 buwan, nagkikita na sila araw-araw. Si Ramon ay tahimik, hindi umiinom, hindi naninigarilyo, mahilig sa OPM at lumang pelikula, tinatawagan ang kanyang ina tuwing gabi. Nagustuhan pa ito ni Marisol.
Pamilyang lalaki, maalalahanin sa mga magulang, inakala niyang ganoon din ito sa kanya. Pagkatapos ng 6 na buwan, nagmungkahi ito ng walang maringal na okasyon sa hapunan sa kanyang apartment. Naglabas ng maliit na kahon na may singsing, na mula, nautal, nagsabi na gusto nitong mag-asawa, na gusto nito siya, na hindi siya mayaman ngunit masipag. Sinabi ni Marisol ng unang walang pag-alangan, 34 na taon na siya. Gusto niyang katatagan, pamilya, marahil mga anak balang araw. Mo si Ramon. Inorganisa ang kasal ng simple, pinakamalapit lang ng mga kamaanak at kaibigan. Ang mga magulang ni Marisol ay nasa Cebu, hindi makakarating dahil sa operasyon sa pusong kanyang ama. Hindi siya naktampo, naiintindihan niya. Ngunit mula sa panik ni Ramon, dumating ang buong angkan. Ang ina na si Lourdes, ang ama na si Eduardo, ang kapatid na si Christine, isang tita, isang pinsan. Si Lourdes ay dumating sa terno na kulay ube, makulot ang buhok, nakapisil ang manggalabi. Buong gabi siyang nakaupo na may maasim na mukha, paminsan-minsang tumutugon sa mga panauhin. Tumingin siya kay Marisol ng pagtatasang habang parang sinusukat kung karapat-dapat ito sa kanyang anak. Nang opisyal silang ipinakilala, malamig na nagsalita si Lourdes. Kaya, manugang na. Sana hindi mo sasaktan ang aking anak. Ngumiti si Marisol, tumango, nagdesisyong huwag bigyan ng kahulugan. Iba't ibang uringan tao. Maring nag-alala lang ang biyenan para sa kanyang anak. Pagkatapos ang seremonya, nagpunta ang mag-asawa sa apartment ni Marisol. Tiningnan ni Lourdes ang apartment sa loob ng 10 minuto, lumakad-lakad sa kwarto, sumilip sa aparador, hinipo ang sofa. Masikip nga, siyempre, sabi niya, nakatayo sa gitnang sala, pero okay na muna ito sa simula. Mabilis na pumasok si Ramon. Gusto ko ito, nanay, komportable dito. Nakibit balikat si Lourdes, pumunta sa kusina, binuksan ang ref, sinilip ang matchabinet. Kulang ang pinggan at ang mga palayo parang laruan lang. Sige, dadalhin ko yung luma ko, mayroon akong set na hindi na ginagamit. Nakatayo si Marisol sa pintuan. Hindi siya alam kung paano sumagot, parang gusto nitong tumulong ang biyenan, ngunit may kababaan ang tono na parang hindi kaya ni Marisol pamahalaan ang sariling tahanan. Salamat po, Lourdes, pero mayroon na po akong lahat ng kailangan ko, mahinahon niyang sinabi. Sapat na po sa akin. Engumizi si Lourdes. O siya, baka makbaho isip mo paknaksama na kayo. Nang gabi, nang umalis na ang mga panauhin, tinanong ni Marisol si Ramon kung bakit ganon ang kanyang ina. Nagkibit balikat ito, niyakap siya. Nag-aalala lang siya, isa lang akong anak na lalaki, naiintindihan mo, masasanay din siya, makikita mo. Gusto ni Marisol maniwala, yumukap sa kanya, isinara ang mga mata. Nang gabing iyon, maligaya sila, mahiga ng makayakap, gumawa ng mga plano. Nagsalita si Ramon na maghahanap ng mas magandang trabaho na mas mataas ang sahod, na magbabakasyon sila sa Palawan sa tag-araw, na pagkatapos ng 1 o 2 taon ay maring mag-isip ng anak. Nakikinig siya, tumutango, isinasalarawan ang kinabukasan, maliwanag at malinaw ang hitsura nito. Ang unang ilang buwan ay lumipas ng matahimik. Nagtatrabaho si Ramon bilang sales coordinator sa isang construction company. Ang sahod ay counting mas mataas kaysa dati, 30,000. Nagpatuloy si Marisol sa accounting, kumikitang 25,000, makasama ay 55,000. Para sa dalawa, nang walang anak, sapat na ito. Mga bayarin, pagkain, maliit na gastusin. May natira pa para makatipid ng kaunti. Bisita si Lourdes isang beses sa isang linggo, tumawak muna bago dumating kasama ang nga supot, minsan nilutong pakain, minsan prutas. Tinatanggap ni Marisol ang maito, nagpapasalamat. Naupo ang biyenan sa sofa, umiinom ng tsaa, nakikipag-usap sa anak. Si Marisol ay hindi masyadong kailangang makisali sa mga pag-uusap, ngunit hindi rin lantarang binabalewala. Tinatanong siya tungkol sa trabaho, tumutugon, pagkatapos ay lilipat kay Ramon. Kumusta ang kumpanya? Maayos ang boss.
Hindi ka pinapagtrabaho ng labis. Sumasagot si Ramon. Nakikinig ng mabuti si Lourdes, nagbibigay ng payo. Nakaupo si Marisol sa tabi, tahimik na tinatapusin ang saa. Naramdaman niyang labis, ngunit hindi nagagalit. May sarili silang ugnayan bilang ina at anak, normal iyon. Isang beses, nanatili si Lourdes ng mas matagal kaysa karaniwan. Lumabas si Ramon para bumili ng tinapay, naiwan silang dalawa. Tapusin ni Lourdes ang tasa, inilagay ang tasa, tumingin kay Marisol. Hay, saan mo itinaho ang titulo ng apartment? Nagulat si Marisol. Sa folder, sa aparador. Bakit po? Wala, gusto ko lang malaman. Nakapangalan ba sa iyo ang apartment? Opo, binili ko bago pa kami mag-asawa. Naintindihan ko, tumango si Lourdes. Mabuti, pero rehistrado na si Ramon dito ngayon. Opo, inirehistro ko kaagad pagkatapos NG Kazaw. Magaling. Ngayon kaya ay mayroon din siyang karapatan. Maganda ito para sa isang pamilya. Hindi maintindihan ni Marisol ang kahahantungan ng usapan, ngunit tahimik na lang siya. Tumayo si Lourdes, kinuha ang bag, umalis. Nanatili si Marisol na nakaupo sa kusina, nakatingin sa labas ng bintana. May kumukurot sa kanya sa mga salita ng biyenan, ngunit hindi niya malaman kung ano. Nag-isip siyang huwag pag-isipan ito. Isang buwan pagkatapos ng pag-uusap na iyon, dumating si Ramon sa bahay na seryoso ang mukha, umupo sa tabi niya, niyakap ang balikat niya. Marisol, kailangan nating pag-usapan. Tungkol sa ano? Ang problema niya, ang kotse niya ay patay na. Lumang sasakyan, 20 taon na iyon, hindi na halos gumagana. Bawat linggo sa shop, ngunit kailangan niyang paraan para makapunta sa trabaho. Hindi komportable ang pampublikong sasakyan, malayo. Nakikinig si Marisol, tumutango, naunawaan kung saan papunta ang usapan. At ano ang gusto mo? Nag-alinlangan si Ramon, hinagod ang lig. Nag-isip kami ni nanay na maring tulungan siyang kaunti. Hindi bago. Siyempre, ngunit kahit pangalawas na maaasahan, 4,500,000, segunda mano na Toyota Vios o Honda City, ngunit maayos. Tahimik si Marisol, mayroon siyang ipon halos 500,000, nagtitipid siya ng 3 taon, balak niyang gamitin para sa pagpapagawang apartment, palitan ang mabintana, i-repaint ang buong unit, ngunit maaari pang maghintay ang mabintana. 500,000, naulit niya, pwede ring mas mababa. 300 hanggang 400 ay mayroon na halos magandang Vios o City. Tumingin si Marisol sa kanya. Nakatingin si Ramon sa kanya ng may pag-asa, may pagkakasala ring ngiti. Naalala niya kung paano nagdala itong merienda sa opisina, kung paano ito nahiyang nagmungkahi, kung paano nito niyayakap siya sa gabi. Naalala niyang ito na ang kanyang pamilya na, at sa isang pamilya, nagtutulungan. Sige, sinabi niya. Magbibigay ako 400. Sumino ang mukha ni Ramon. Hinalikan niya siya sa niyakap ng mahigpit. Salamat, mahal. Ikaw ang pinakamabuti. Ibabalik namin ito, pangako, pagkuhang bonus ko o makahanap ng dagdag na trabaho. Tumango siya, yumakap sa kanya, naniniwala. Bakit hindi maniwala? Kinabukasan, kinuha ni Marisol ang pera mula sa savings account. Kinuha ni Ramon ito, pumunta kasama ang ama para pumili ng sasakyan. Nang gabi, tumawag ng masaya. Nakahanap sila ng Honda City na taong 2015, pag-ari ng isang matandang propesor, mababang mileage, sa magandang kondisyon. Masaya ang tatay. Napakaraming salamat. Dumating si Lourdes pagkatapos ng 2 araw, nagdalang bibingka, umupo sa kusina, nagsilbing ang tsaa. Marisol, salamat sa tulong. Si Eduardo ay nagpapasalamat, makakapagtrabaho na siya ng maayos. Walang anuman po, sumagot si Marisol. Pamilya naman tayo. Pamilya, tumango ang biyenan. Ngayon kaya ay isa na kang bahagi namin, dapat tumulong. Ito ang tamang paraan. Hindi tulad ng ibang manugang na inuna lang ang sarili. Tahimik na kinain ni Marisol ang bibingka. Sa mga salita ni Lourdes ay may pagpuri, ngunit may hindi komportableng bagay.
Parang pumasa si Marisol sa isang eksaminasyon, ngunit hindi nang may mataas na marka. Hindi naibalik ang pera ni pagkatapos ng isang buwan, ni pagkatapos ng dalawa. Nakdahilan si Ramon ng mapagkaantala ng sahot, hindi inaasahang gastusin, hindi insistente si Marisol. Maring maghintay ang magabintana ng isa pang taon, hindi mahalaga. Nahanap siya ng pangalawang trabaho. Tuwing Sabado at Linggo, nagkokonsulta siya sa maliit na accounting firm, tumutulong sa mga negosyante sa pag-file ng bill returns. Maliit lang ang bayad, 10,000 sa isang buwan, ngunit hindi kalabisan. Pinuri siya ni Ramon, "Matalino ka, lagi kang naktatrabaho, naghahanap din akong dagdag na kita." Tumango si Marisol, ngumiti. Tuwing habi, bumabagsak siya ng pakot, ngunit hindi nagrereklamo. Pansamantala lang ito, sinasabi niya sa sarili. Mababayaran ang utang, magiging maayos ang lahat. Lumipas pa ang 6 na buwan. Pumasok sa gawi ang buhay. Trabaho, bahay. Nagsimulang umuwi ng matagal si Ramon, nagsasabing may mabigat na proyekto, inaasahan ng management. Naniniwala si Marisol, hindi nagtatanong, bakit pa? Asawa niya ito, pamilya. Patuloy na bumibisita si Lourdes, ngunit mas madalas na ngayon, dumadating minsan kasama ang nilutong pagkain, minsan ay wala, para lang tingnan kung kumusta. Tinatanggap siya ni Marisol, naghahanda ng tsaa, nakikinig sa mga kwento tungkol sa mga kapitbahay, sa mga presyo sa palengke, sa kalusugan ng biyanan. Minsan nagtatanong si Lourdes ng kakaibang matanong. Ilang taon ka na rito sa apartment na ito? 7 taon po. At nag-isa ka ba lahat ng panahon na iyon? Upo, bago dumating si Ramon. Siege. Kaya pala sanay ka sa pagiging independent, tumango si Lourdes. Maganda iyon. Ang mga matatatag na babae ay malakas. Hindi naintindihan ni Marisol ang kahulugan ng pag-usap na ito, ngunit hindi pinag-isipan. Kakaiba ang biyenan, ngunit hindi masama. Ganun ang akala niya. Isang gabing dumating si Ramon na seryoso ang mukha, umupo sa tapat niya, kinuskos ang mapalad. Marisol, may nangyari. Ano iyon? Ang storage room ng ama sa probinsya ay gumuho. Luma na iyon, ginawa pang lolo, babat na babat. Gumuho na ang kisame. Wala ng lugar para ilagay ang mga kasangkapan. Para sa ani, tahimik si Marisol, naramdaman ang lamig sa loob. Magkano? Nag-alinlangan si Ramon. Ang mga materyales, ang trabaho, 200, baka kaunti pa, 200,000. Halos hindi masambit ni Marisol. Oh, pwede ba kaming kumuhang maliit na personal loan, 1 o 2 taon lang? Tutulong kaming bayaran, Toto. Matagal na tumingin si Marisol kay Ramon. Sa isip niya, lumitaw ang isipan, tumanggi, sabihin na sapat na ang magulang niya ay kailangan nilang solusyonin ang sarili nilang problema. Ngunit naalala ang masalitang ang biyanan, "Isa ka na sa amin, kailangan mong tumulong." Naalala kung paano hinalikan ni Ramon ang kanyang noo, kung paano nangako na ibabalik. "Sige," mahinahon niyang sinabi, "kukuha akong loan." Huminga ng maluwag si Ramon, niyakap siya. "Salamat Marisol. Ikaw talaga ang pinakamagandang tao sa mundo." Kinabukasan, pumunta siya sa bangko, nag-apply ng personal loan ng 200,000 piso sa 10% interest taon-taon. Ang buwan ng bayad ay lumabas na halos 12,000. Ito ay higit sa 1/4 kanyang sahod. Ibinigay niya ang pera kay Ramon, dalhin ito sa ina. Pagkatapos ng 1 linggo, tumawag si Lourdes, nagpasalamat ng mainit. "Salamat Marisol. Nagsimula na ang mga manggagawa. Magiging magandang storage room matibe." "Walang anuman," sumagot si Marisol at ibinaba ang telepono. Nang gabi, nakaupo siya sa kusina, binibilang ang gastusin, loan, bayarin, pagkain, pamasahe. Napaka-counting. Natitira. Kailangan ng magtipid sa lahat, damit, libangan, gamit sa banyo. Nagsimulang tumanggi siya sa mga pakikisama sa mga kaibigan. Dati, nagtitipon sila 1 beses sa 1 buwan,
pumupunta sa mga kainan sa BGC o sa Tomas Morato na kukuwentuhan tungkol sa buhay. Ngayon, nagdadahilan si Marisol ng pagkaabala, pagod. Nagagalit ang mga kaibigan pagkatapos ay hindi na nag-imbitahan pa, hindi siya lumaban. Wala rin naman pambayad ng restaurant. Napansin ni Ramon na naging mas tahimik siya, ngunit hindi tinanong kung bakit. Siya mismo ay umuwi ng huli, mabilis kumain ng hapunan, humiga agad. Sa mga katapusan ng linggo, pumupunta sa mga magulang, tumutulong sa ama sa bahay. Nag-iisa si Marisol, naglalaba, naglilinis, naglulutong pagkain para sa buong linggo. Minsan nag-isip siya, nasaan na ang pagmamahal na dahilan ko ng mag-asawa? Nasaan na ang mga makasamang gabi, ang mga pag-usap, ang mga plano? Ngunit tinatangay niya ang mainiisip na ito, pansamantala lang, mababayaran ang loan, magiging maayos ang buhay. Lumipas pa ang isang buwan. Isang gabi, nakatayo si Marisol sa kalan, nakpiprito ng tilapia. Nakaupo si Ramon sa mesa, binabasa ang telepono. Tumunog ang kanyang cellphone. Hello nanay. Oh, nandito ako sa bahay. Ano? Sige, tanungin ko. Takip niya ang telepono, tumingin kay Marisol. Gusto ba ang nanay na dumating bukas? Gusto niyang makita kung kumusta kayo? O naman, hayaan mo siyang pumunta. Sumagot si Marisol, binabago ang tilapia. Dumating si Lourdes kinabukasan ng tanghali. Binuksan ni Marisol ang pintuan, pinapasok siya. Pumasok si Lourdes sa maitim na jacket, may bag sa balikat, tumingin sa apartment, umupo sa sofa. Kumusta kayo? Tanong niya, hinuhubad ang scarf. Mayos po, tumango si Marisol. Talagang mayos? Okay lang naman kayo? O naman, masaya naman. Maganda iyon. Ang loan mo, nababayaran mo sa tamang oras? Nababayaran po. Magaling, tumango si Lourdes. Gusto ko ang mga responsabling tao. Naghihintay akong magaganyan. Tahimik si Marisol, nagsilbing kanin at ulam. Ang biyenan ay kumain ng walang ingay, pagkatapos ay pinunas ang bibig ng tissue, tumingin sa kanya. Huy, nagpaplanong magkaroon ng anak. Nagulat si Marisol. Hindi pa kami nagpaplano. Sinabi ni Ramon baka pagkatapos ng 1 o 2 taon. Tumango si Lourdes, naintindihan ko, kailangan mo na lumago, kaso nandun pa ang loan, trabaho, walang panahon para makaanak. Sinabi niya ito na parang si Marisol ang may kasalanan sa kawalan ng nga apo, na parang siya at hindi ang mapangyayari, ang hadlang. Nginuya ni Marisol ang pagkain ng may pinilit na kalmado, tahimik. Nagpatuloy si Lourdes, alam mo kung ano ang iniisip ko, ayaw mong tulungan ang pamilya ngayong asawa ng buo. Dapat mas marami. Tinago ni Marisol ang damdaman, tahimik lang. Tumadyo si Lourdes, kinuha ang bag. Sige, aalis na ako. Isipin mo ang masinabi ko. Sinabayan ni Marisol siya hanggang pintuan, isinara ito pagkatapos. Nanginig ang makamay. Naramdaman niya na may mali, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Nagpipilit siyang huwag pag-isipan. Tumawag siya nun sa magulang niya sa Cebu. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, nagsabi ang ina, Marisol, sigurado ba na minamahal ka niya? Nanatiling tahimik si Marisol sa isang sandali, pagkatapos ay mahinahon siyang sumagot, bakit mo tinatanong iyon, nanay? Dahil ang nagmamahal na asawa ay hindi nagpaparatang sa asawa na makasarili. Nagpoprotekta siya. Hindi sumagot ng matagal si Marisol. Kailangan ko pang pumunta. Nanay, kausapin natin mamaya. Ibinaba niya ang telepono, umupo sa kama. Nagulo ang isip niya. Minamahal ba siya? Hindi niya alam. Hindi niya matandaan kung kailan huling niyakap siya ni Ramon ng walang dahilan. Kung kailan huling nag-usap-usap sila ng malalim. Kung kailan itinanong niya kung kumusta siya hindi bilang formalidad, kundi ng tapat. Tumayo si Marisol, pumunta sa aparador, kinuha ang folder na may mga dokumento, binuksan ang titulong apartment. Nandun ang nakasulat, Marisol Reyes, kanyang sariling pangalan.
Pagkatapos ng kasal, hindi niya binago ang pangalan, iniwanan niya ang sarili niyang apelyido, ang apartment ay nakapangalan sa kanya. Si Ramon ay nairehistro lang doon. Inilagay niya muli ang mga dokumento, isinara ang folder, kailangan mag-ingat. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niyang kailangan. Lumipas pa ang isang linggo. Nang isang gabi ay nakatayo si Ramon sa tapat niya, seryoso ang mukha. Marisol, isang bagay pa. Ano na naman? Si Christine, gusto niyang bumili ang sariling bahay. 31 taon na siya, nakatira pa rin sa magulang namin. Oras na para magkaroon ng sarili. Si Christine, ang kapatid ni Ramon. Nagkita si Marisol sa kanyang ang ilang beses sa mga okasyon, matangkat, manipis, may mahabang may kulay na buhok. Nagtatrabaho bilang sales associate sa isang butik, maliong kita. At maingat na tanong ni Marisol, kailangan niyang tulong. Ang nanay at tatay ay hindi makatulong. Lahat ng pera nila ay napunta na sa property ng bahay. Nag-isip ako na maari ba tayong tumulong. Naramdaman ni Marisol ang lahat ng nag-iipon sa loob niya na nag-iinit. Makano? Nag-alinlangan si Ramon. Nakahanap siyang maliit na tsondo sa Pasig City, isang silid 35 metro kuwadrado, 2,500,000, kulang siyang 1,000,000. 1,000,000, bahadya niyang nasabi. O, mari ba tayong kumuha ng isa pang loan? O ikaw? Tumingin si Marisol sa kanya ng matagal. May loan na siya. 1,000,000 pang utang ay nangangahulugang isa pang 35,000 sa isang buwan. Kasama ang kasalukuyang 12,000, iyon ay mahigit sa 40,000, halos ang buong sahod niya. Ramon, hindi ko magagawa, mahinahon ngunit matibay siyang nagsabi, may loan na ako. Hindi ko kaya ang isa pa para sa 1,000,000 piso. Marisol, kapatid ko siya. Tumingin siya sa kanya ng may pagpapahiwati. Wala siyang matirhan. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko, ngunit hindi ko kaya. Pasensya na. Tumayo siya. Lumakat-lakat sa sala. Alam mo, sinabi nanay ko na makasarili ka. Hindi ako naniniwala, ngunit ngayon, nakikita ko, nanginig si Marisol na parang tinamaan siya. Ano? O, sinabi niyang maramot ka, na ikinatutuwa mo lang ang sarili mo, pinoprotektahan kita, sinabi ko na mabuti ka, ngunit ganito naman pala. Tumayo si Marisol, lumapit sa kanya. Ramon, 1,300,000 ang ibinigay ko sa inyong pamilya sa nakalipas na 1 taon. Nagtatrabaho ako sa 2 hanggang 3 trabaho, nagbabayad akong loan para sa inyong storage room, wala akong ginagastos sa sarili ko. Paano mo masasabing maramot ako? Humihit siya sa ibang direksyon, pamilya ito, sa pamilya nagtutulungan. Ngunit walang katapusan ito, mahinahon niyang sinabi si Marisol, kotse muna. Pagkatapos storage room, ngayon tsondo. Ano pa ang susunod? Wala nang iba, isipin mo, malamig siyang tumingin sa kanya. Si Christine ay naghihintay ng sagot. Lumabas siya sa banyo, nagpalabas ng lakas ang pintuan. Nag-isa si Marisol sa gitnang sala. Umikot ang ulo, maramot, makasarili, pinunit ng mga salitang ito parang kutsilyo. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog, nakahiga, nakatingin sa kisame, nag-isip tungkol sa nangyayari sa kanyang buhay. Nagtatrabaho siya ng walang humpay, ibinibigay ang lahat, ngunit tinatawag siyang maramot, nasaan ang katarungan. Kinabukasan, tumawag mismo si Lourdes. Marisol, sinabi ni Ramon na tumanggi kang tumulong kay Christine. Lourdes, hindi ko kaya ang 1,000,000 utang, mayroon na akong loan. Kaya hindi mo gustong tulungan ang kapatid ng asawa mo. Malamig ang tinig ng biyenan. Naintindihan ko. Nag-isip ako na responsible ka. Nakamali ako. Hindi, ganoon ang sitwasyon. Huwag nang magpaliwanag, naunawaan ko na ang lahat. Ibinaba ni Lourdes ang telepono. Nakaupo si Marisol sa kusina, humawak ng malakas sa telepono. Dumadaloy ang luha sa pisngi,
Naramdaman niyang nasa sulok siya, anuman ang gawin niya, mali pa rin. Nang gabi ay dumating si Ramon ng huli, humiga ng hindi nagsalita. Nahiga si Marisol sa tabi, hindi gumagala. Malayo ang layo nila sa isa't isa. Pagkatapos ng 3 araw, inanunsyo ni Ramon na kumuha siyang sariling loan ng 500,000. Ang natirang halaga ay hiniram ni Christine sa mga kakilala. Tahimik na si Marisol, natuwa na hindi na siya pinigilan ng problema. Ngunit pagkatapos ng 1 linggo, nangyari ang pangalawang hindi inaasahan. Isang gabi sa Biyernes, tumawag ang ina ni Marisol. Marisol, kumusta ka? Mayos naman, nanay. Sigurado, parang gipagodi ang boses mo. Hindi gustong magreklamo ni Marisol, ngunit hindi siya nakapigil. Inilabas niya ang lahat ang manggaloan, ang pagtatrabaho hanggang sa pagod, kung paano tinatawag siya ni Ramon at ng kanyang ina na maramot. Tahimik na nakikinig ang ina, pagkatapos ay mahinahon siyang nagsabi, Marisol, sigurado ka ba na minamahal ka niya? Nanatiling walang kibong si Marisol. Bakit mo tinatanong iyon? Dahil ang nagmamahal na asawa ay hindi pinapagtrabaho ang asawa sa 3 trabaho para busugin ang kanyang pamilya. Ang nagmamahal na asawa ay nagpoprotekta, hindi nagtatawag ng makasarili. Tahimik si Marisol. Tama ang ina, ngunit ang pagtanggap nito ay nangangahulugang pagtanggap na ang lahat ng pinaniwalaan niya sa 3 taon ay kasinungalingan. Nanay, kailangan ko pang pumunta, kausapin natin ulit. Ibinaba niya ang telepono, umupo sa kama. Nagulo ang ulo niya. Tumayo siya, pumunta sa aparador, kinuha ang folder ng mga dokumento, binuksan ang titulo ng apartment, ang kanyang pangalan, ang apartment ay kanya. Si Ramon ay nairehistro lang, isinara niya muli ang folder, inilagay ang muli, kailangan ng mag-ingat. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit malinaw ang pakiramdam. Lumipas pa ang 1 linggo. Nag-ugali si Ramon ng malamig, halos hindi nagsasalita, umuwi ng huli, umalis ng maaga, minsan ay hindi na natutulog sa bahay. Sinasabi niyang nagtatrabaho sa gabi kasama ang mga kasamahan, kailangan ng proyekto. Isang gabi, narinig ni Marisol ang pag-usap sa pagitan ni Ramon at ng ina nito sa telepono habang naghahanda siya ng pagkain sa kusina. O nanay, nandito ako, mayos naman lahat, ilang araw na lang, para sa ano? Nag-alala si Marisol, ngunit hindi nagtatanong, takot siyang masira ang napakapayapang balanse ng kanilang pagsasama. Lumipas pa ang 2 linggo. Sa isang Sabadong umaga, pumunta si Marisol sa supermarket sa Cubao para bumili ng pagkain para sa buong linggo. Nakatayo siya sa pila sa checkout counter nang marinig ang pamilyar na boses. Lumingon siya. Si Ramon. Nakatayo ito malapit sa refrigerated section, kausap sa telepono. Hindi siya nakita ni Marisol. Nakatayo siya nang walang gumagala. O nanay, naiintindihan ko, nagsasalita ito. Konting pasensya pa, nasa hook na siya, wala na siyang magagawa. Nagtatrabaho, nagbabayad, tahimik. Perpekto. Naramdaman ni Marisol ang malamig na alon na bumabalot sa kanya. Nasa hook? Hindi, nanay, hindi ko babaguhin ang isip. Nagpatuloy si Ramon, na pag-usapan na natin ito. Si Christine ay halos nakabili ng tsondo. Nakuha ninyo ang kotse, nakuha ang storage room, natitirang. Nanatili siyang tahimik, nakikinig. Alam ko, ang apartment ang pangunahin. Gagawin natin iyon. Sinabi mo na may kilala kang locksmith. Magaling iyon. Nahulo ang pesket ni Marisol pati ang makapakain. Bumaksak ang maito sa sahig. Tumapon ang isang bote na toyo, sumabok. Lumingon si Ramon, nakita siya, namutla ang mukha nito. Tatawagan kita. Mabilis niyang sinabi sa telepono at ibinaba. Nakatayo silang dalawa, nagtitig sa isa't isa. Paligid sa kanila, lumingon ang matao, tumingin sama na bigla ang pagkain at sa kanila. Marisol nagsimula ito. Itinaas niya ang kamay, pinigilan ito. Huwag na. Lumiko siya at lumakad patungo sa labas. Nang hihina ang mga binti,
ngunit naglalakad siya, lumabas siya sa labas. Ang malamig na hangin ng Nobyembre ay tumama sa mukha niya, huminto, sumiil sa pader, mahirap huminga, kaya pala ganun. Kaya pala lahat na ito ay teatro mula sa simula. Ang merienda sa opisina, ang mahiyang pagmumungkahi, ang masalita ng pagmamahal, lahat ay kasinungalingan. Ginamit nila siya ng sistematiko, maingat, kinuha ang pera at ngayon ay gusto na nilang kunin ang apartment. Kinuha ni Marisol ang telepono, nanginig ang magadaliri habang dinadial ang numero ngina niya sa Cebu. Nanay, kailangan kong tulong. Pumunta siya sa Cebu ng araw ding iyon noong binuksan ngang ina ang pinto niya sa Banilad. Maraming kwento, pale ang mukha ngang ina habang nakikinig. Tahimik ang ama, nakakuyom-kuyom ang mga kamao. Marisol, kailangan mong kumilos ng mabilis, sabi ng ina. Nagplaplano sila ng masama, narinig mo mismo, ang apartment ang locksmith. Gusto nilang gawin ang isang bagay sa iyong tirahan. Ngunit paano? Nakapangalan sa akin ang apartment. Nairehistro lang siya. Maring subukang sa hukuman o puwersahin. Kailangan mong abogado. Agad. Nang Lunes, nagpunta si Marisol sa konsultasyon. Ang abogada, isang babaeng mag-40 taon, ay maingat na nakinig sa kanya. Komplikado ang sitwasyon, ngunit hindi walang pag-asa. Ang apartment ay sa iyo, iyan ang pangunahin. Siya ay nairehistro lang. Ngunit kung mag-file siya ng annulment at humingi ng dibisyon ng ari-arian, maaring magtagal. Mas mabuting kumilos ka agad. Sinabi mo na nagpaplanong gawin ang isang bagay sa apartment. Pag-usapan natin ang posibilidad. Narinig ko ang usapan. Nagbanggit sila ng locksmith. Maring subukan nilang palitan ang makandado. Illegal, syempre, ngunit maaring subukan. Kailangan mong maingat. Pwede kang mag-file ng reklamo sa pulis, babala tungkol sa posibleng banta. Tumango si Marisol. Gagawin ko iyon. Bumalik siya sa Maynila. Wala si Ramon. Wala na ito ng 3 araw. Hindi natutulog sa bahay. Hindi tumatawag. Nagmamatiyag si Marisol ng apartment. Nag-isip. Kailangan kumilos ng mabilis. Nang gabi ay tumawag si Lourdes. Marisol, kailangan kong makausap ka. Pupunta ako bukas. Sige po, sumagot si Marisol. Kalmado ang boses. Nakukulo sa loob, ang gunit nananatili. Kinabukasan, dumating ang biyanan ng tanghali. Binuksan ni Marisol ang pintuan, pinapasok siya, pumasok si Lourdes sa maitim na diaket, inalis ang sapatos sa pintuan tulad ng tradisyon, pumunta sa sala, umupo, tumingin kay Marisol. Sinabi ni Ramon na nagbangayan kayo. Hindi lang tungkol kay Christine. Opo, Marisol, hindi mo naiintindihan. Ang pamilya ang pinakamahalagang bagay. Dapat tayong magtulungan. Nag-asawa ka kay Ramon, naging bahagi na ang aming pamilya. Sa aming pamilya, ganun ang ginagawa namin, nagtutulong. Nakatulong na po ako, mahinahon niyang sinabi si Marisol. Ibinigay ko ang 400, kumuhang loan ng 200, nagtatrabaho sa 3 trabaho, at iyon ay tama. Tumango ang biyenan. Ngunit hindi sapat. Si Christine ay kailangan ng mas malaking tulong. Dapat kumuha ka sana ng isa pang loan, ngunit tumanggi ka. Nagpapakita itong lahat. Tumingin si Marisol sa kanya ng matagal. Ang mga salitang ito ay hindi na nasasaktan. Naintindihan na niya ang lahat. Naintindihan na ang buong laro. Ano ang iniisip mo? Patuloy ng biyenan. Umuusad sa harap. Hindi ka karapat-dapat sa aking anak. Nararapat siya ng mas mabuti. Isang babaeng naiintindihan ang ibig sabihin pamilya na hindi maramot. Ano po ang inyong mungkahi? Tahimik na tanong ni Marisol. Ngumisi si Lourdes. Wala, sinasabi ko lang kung ano ang totoo. Si Ramon ang magdedesisyon ng gagawin niya. Tumayo siya, kinuha ang bag. Alis na ako, pag-isipan ang aking sinabi. Sinabayan ni Marisol siya hanggang pintuan, isinara ito pagkatapos. Nanatiling nakatayo sa pintuan, nanginig ang makamay, ngunit hindi sa takot kundi sa galit. Naintindihan na niya lahat. Balak nilang palayasin siya,
kunin ang apartment na pinahirapan niya, iniisip nilang tanga siya, susuko ngunit nakakamali sila. Nang gabi ay dumating si Ramon, pumasok ng hindi nagbabati, pumunta sa sala, itinulog ang bag sa sofa. Marisol, kailangan nating pag-usapan. Nakinig na po ako. Lumingon ito sa kanya. Malamig ang mukha, parang dayuhan. Gusto kong mag-annulment. Naramdaman ni Marisol na may nahulog sa loop niya. Kahit hinihintay niya ang masalitang ito, tinamaan pa rin ito. Bakit? Dahil hindi tayo bagay sa isa't isa. Hindi mo naiintindihan ang ibig sabihin ng pamilya. Inuuna mo lang ang sarili mo. 3 taon akong nagtatrabaho para sa inyong pamilya. Mahinahon niyang sinabi si Marisol. Ibinigay ko ang lahat mayroon ako. Tumanggi kang tulungan si Christine. Nagsasabi itong lahat. Inilabas nito mula sa bulsa ang mapapel. Heto ang petition. Bukas ito ika-file ko. Pwede kang pumayak o sa korte. Kinuha ni Marisol ang mga papel. Tumingin. At ang apartment. Ngumisi ito. Nairehistro ako doon. May karapatang manirahan. Hati na tayo. Makikita natin sa hukuman. Kinuha ang bag. Lumakad patungo sa pintuan. Mananatili muna ako sa mga magulang ko. Kukunin ko ang magagamit mamaya. Tumapon ang pintuan. Nag-iisa si Marisol na may mga papel sa mga kamay. Hindi siya umiyak. Walang laman ang loob niya at malamig. Ngunit sabay may isang bagay na matigas. Hindi matitinag. Kinabukasan, pumunta siya muli sa abogada. Inilabas ang lahat ang pag-usap ni Lourdes tungkol sa kahusayan ni Marisol, ang petition ni Ramon para sa annulment. Magaling tumango ang abogada. Ang annulment ay hindi problema. Ang ari-arian ay hindi pinagsama, ang apartment ay iyo. Maari siyang humiling ng dibisyon, ngunit wala siyang makukuha. Gayunpaman, sinabi mo na nagpaplanong gawin ang isang bagay sa apartment. Kailangan kang handa, sumulat ng reklamo sa pulis. Balaan sila tungkol sa posibleng illegal na aksyon. Sumulat si Marisol ng reklamo, dinala sa police station sa Quezon City. Tinanggap ng duty officer, binasa, tumingin sa kanya. Itatala namin ito, kung may mangyari, tumawag ka agad. Lumabas siya sa labas. Disyembre na, malamig na ang hangin. Naglalakad si Marisol, nag-isip tungkol sa susunod na gagawin annulment, hukuman, marahil mga iskandalo, ngunit hindi siya bababalik. Nang gabi, tumawag ang ina. Kumusta, Marisol? Nag-file siya ng petition para sa annulment. Nanatiling tahimik ang ina. Pagkatapos, ay mahinahon siyang nagsalita. Marahil, mabuti naman iyon. Pumayag si Marisol. Mabuti na. Ibinaba niya ang telepono, humiga sa sofa, isinara ang nga mata, napagod. Ngunit naghihintay ang mga pagsubok at kailangan niyang handang harapin ang mga ito. Sa ibang sulok ng lungsod, nakaupo si Lourdes sa kanilang kusina kasama ang anak at ang anak na babae, gumagawa ng mga plano. Mga huling plano para makuha ang apartment ni Marisol para siguraduhing hindi siya makakaiwas. Tiwala silang mananalunan, tiwala na mahina si Marisol, mapagbigay na hindi lalaban, ngunit nagkakamali sila at malalaman nila iyon ng mabilis. Lumipas ang 1 linggo, naghihintay si Marisol, nagtatrabaho, umuwi sa bahay, naghihintay. Hindi niya alam kung kailan sila susugurchay, ngunit naramdaman niyang malapit na at handa siya. Hindi matagal na naghintay si Marisol. 2 araw pagkatapos ng pag-file ni Ramon ng petition para sa annulment, naghira siya ng sariling abogada. Isang babae sa katanghaliang gulang na may pagod na mga mata ngunit matatag na tingin. Pakaingat na nakinig sa kanyang kwento at maigsi na nagsabi, lalabanan natin ito. Inihanda ng abogada ang isang counter-petition para sa annulment na detalyadong nagpapaliwanag ng lahat ng pangyayari sa loob ng kasal, ng lahat ng pinansyal na kontribusyon ni Marisol sa pamilya ng asawa, ang lahat ng loan. Hiniling na kilalanin ang apartment bilang personal na ari-arian na hindi mapaghahatiang at ide-register si Ramon pagkatapos ng annulment. Susubukan nilang patunayan na ang apartment ay pinahusay gamit ang makasamang pondo, paliwanag ang abogada.
na nag-ambag ang asawa. Ihanda ang lahat ng resibo, lahat ng bank statement. Kailangan nating ipakita na ikaw lang ang nagbayad ng lahat ng gastusin. Nagdala si Marisol ng folder ng dokumento. Maresibo para sa muebles, gamit sa bahay. Pagkumpuni lahat ay nabili bago ang kasal o gamit ang kanyang pera pagkatapos nito. Wala si Ramon na naglagay ng ₱1 sa apartment. Higit pa riyan, siya ay naglaga ng 430 sa kanyang pamilya. Mausay, tumango ang abogada. Mayroon kaming matibay na posisyon. Maging maingat lamang kung talagang nakpaplanong gawin ang isang bagay sa apartment, maaring kumilos sila ng mabilis. Bumalik si Marisol sa bahay ng maaga ng gabing iyon. Nandun ang apartment, mayos ang lahat. Pumasok siya, isinara ang pintuan, nakaupo sa sofa, huminga, nagingat hanggang mayos, ngunit ang kapayapaan ay mapanlinlang. Kinabukasan, sa Huwebes, nagtatrabaho si Marisol hanggang alas 6 ng hapon, tulad ng karaniwan. Lumabas ng opisina, sumakay ng erte, nakauwi siya, nakatingin sa labas ng bintana. Disyembre ay makulimlim, maaga na nagdidilim, nagniningning ang makalye ng mailaw. Nakmamadali ang matao, may dala-dalang mga bag. Lumabas si Marisol sa kanyang hintuan, lumakat sa bakuran at doon nakita niya ang sasakyan, ang pamilyar na Honda City, pilak, nakaparada sa harap ng building, ang dating binili gamit ang pera niya para sa ama ni Ramon. Huminto si Marisol sa paglalakad, tinitigan. Walang tao sa loob ng sasakyan, kaya nandun si Eduardo sa building. Bakit? Umakyat siya sa ikatlong palapak. Walang tao sa pasilyo. Ang pintong kanyang apartment ay sarado. Kinuha ni Marisol ang maksusi, isinali sa kandado, hiniling, bumukas ng normal ang kandado. Pumasok siya, sinindihan ang ilaw, mayos ang lahat. Sa sala, tahimik, sa kusina rin, ngunit may pakiramdam na may naroroon o sa akala niya. Lumakat si Marisol sa buong apartment, tiningnan ang mabintana, makabinet. Walang nawala, ang mga dokumento ay nasa lugar pa rin. Kinuha niya ang folder mula sa aparador, binilang ang pahina, titulo ng apartment, deed of sale, masertipikado, lahat nandun. Inilagay niya muli ang folder, isinara ang aparador. Kailangan ilipat ang mandokumento mula sa bahay, dalhin sa mga magulang o sa bank safety deposit box. Bukas gagawin niya iyon. Nang gabi ay tumawag si Ramon, ang unang beses sa isang linggo. Marisol, kailangan ko kunin ang magamit ko. Kailan pwede? Bukas ne gabi. Pumunta ka ne alas 7. Sige. Ibinaba niya ang telepono nang hindi nakpaalam. Napag-isipan ni Marisol ang telepono, nag-isip, ang magamit, kaunti lang ang mayroon siya sa bahay. Magadamit, ilang libro, charger, mapag-impak lahat sa kalahating oras. Bakit kailangan pa pumunta? Humiga siya ng matagal. Nagpupulupot, puno nga iniisip ang ulo. Anong gagawin nila? Kailan sila susugurchay? Naramdaman niyang malapit na ang isang bagay, napakalapit na. Kinabukasan ng Biyernes, nagising si Marisol ng maaga, nagbihis, kinuha ang folder ng madokumento, nagdesisyon na dumaan sa mga magulang bago magtrabaho, mag-iwan sa kanila. Mas ligtas iyon. Ang mga magulang ni Marisol ay nakatira sa kabilang dulong lungsod, sa Caloocan, sa isang matandang townhouse. Binuksan ng ama ang pintuan, nagulat. Marisol, ano nangyari? Tatay, maari ko bang iwanan ang mga dokumentong apartment sa inyo? Natatakot ako na baka may gawin sila. Kinuha nga ama ang folder, tumango. Siyempre, itatago namin, huwag kang mag-alala. Lumabas ang ina mula sa kusina, niyakap siya. Marisol, marahil manirahan ka muna dito hanggang maging maayos ang lahat. Umiling si Marisol. Hindi nanay, hindi aalis sa aking apartment. Ito ang aking tahanan. Hindi ko pahihintulutang kunin nila ito. Matagal na tumingin ang ina sa kanya, pagkatapos ay tumango. Sige, ngunit maging maingat, tumawag kung may mangyari. Umalis si Marisol para magtrabaho. Lumipas ang araw parang nasa ulap, mekanikal siyang nag-ayos ng mga dokumento, nagbalanse ng mga account, sumagot sa mga tawag,
Tinanong ngam ga katrabaho kung maayos siya. Sumagot siyang pagod lang. Sa alas 6 ne hapon, lumabas siya ne opisina, umuwi, 1 oras sa lerete at jeepney. Sa alas 7 ne gabi, dapat dumating si Ramon. Umakyat siya sa ikatlong palapag, binuksan ang pinto, walang laman ang apartment. Nagbihis si Marisol, pumunta sa kusina, pinanit ang kinain, umupo sa mesa, naghintay. Sa alas 7:15, tumunog ang intercom. Heto na ako. Buksan mo. Tinig ni Ramon. Pinindot ni Marisol ang button, binuksan ang pintuan ng building, pumunta sa kanyang pintuan, binuksan ito ang gunit iniwan ang security chain, naghintay. Pagkatapos ang 1 minuto, umakyat si Ramon, nag-iisa, kumatok, binuksan niya, pumasok ito nang hindi nagbabati. May hawak na walang laman na bag para sa mga gamit. Magamit mo na sa aparador, sinabi ni Marisol. Inimpak ko na. Pumunta ito sa kwarto, binuksan ang aparador, kinuha ang bag, nagsimulang mag-impak. Nakatayo si Marisol sa pintuan, nanonood. Nagtatrabaho ito ng walang ingay, mobilis, inilagay ang mga damit, sapatos, charger. Isinara ang bag, itinayo, lumingon sa kanya. Pumunta sa pintuan, huminto sa pintuan, lumingon ng kakaiba, parang gusto itong magsalita ngunit nagbago ngang isip. Marisol, talagang iniisip mo na ganong kasimple ang lahat. Natigil siya, anong ibig mong sabihin? Wala, sinasabi ko lang, ngumisi ito, makita-kita tayo sa hukuman. Lumabas ito, tumapon ang pintuan, nanatiling nakatayo si Marisol sa pintuan. Mabilis ang tibok ng puso, anong ibig sabihin nito? Banta o mga salita lang. Isinara niya ang pintuan, nilagyan ng kandado, chain, at deadbolt. Pumunta sa kusina, umupo sa mesa, nanjinigan magakamay. Nagbuhos siyang tsaa, sinubukan ito ng biglaan, nagsunok ito sa lalamunan. Sige, magpakalma. Kinuha nito ang magamit at umalis. Wala na itong dito. Ngayon, hukuman na lang. Ngunit may nagpapababa sa loob niya na nagsasabing hindi ganun kasimple na ito ay reconnaissance. Ang huling pagsuri bago sumasalakay. Lumipas pa ang 1 araw. Sabado. Hindi pumunta si Marisol sa pangalawang trabaho, humingi ngang pahintulot, sinabi hindi siya mayos. Nanatili sa bahay, naglinis, nagluto, nakatingin sa bintana, naghintay. Hindi niya alam kung anong hinihintay, ngunit naghihintay siya. Nang gabi, tumawag ang ina. Marisol, paano ka? Hindi ka ba pupunta sa amin ngayong katapusan ng linggo? Hindi. Nanay, nandito ako sa bahay. Maayos naman. Sige, alahan ang sarili. Itinataho namin ang mga dokumento mo sa safe. Walang makikita. Salamat nanay. Ibinaba niya ang telepono, humiga sa sofa, sinindihan ang telebisyon. May pelikulang tumatakbo, hindi niya pinanot, basta may ingay lang. Nag-isip maribang lumipas ng mayos ang lahat, maring matatapos lang ang annulment. Siya ay lalabas, magiging mayos ang lahat. Ngunit hindi, may nagpapababa sa loob na nagsasabing hindi magiging ganun. Nagsimula siyang makinig sa gabi, gumising sa kalagitnaan ng tulog. Minsan wala si Ramon sa tabi niya, bumabangon siya, susuriin. Hindi naroon ang kanyang sapatos sa pintuan, hindi nakabitin ang jacket sa hanga, kaya hindi siya natulog. Linggo, nagising si Marisol ng matagal. Natulog ng maayos sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon. Umupo sa kusina, uminom ng kape. Sa labas ng bintana, nagbubuhos ang niyebe, ang unang niyebe ng taon. Malalaking butil ang pababa ng dahan-dahan, tinatakpan ang lupa ng puting kumot, maganda, mapayapa. Nakaupo siya sa may bintana hanggang tanghali, nakatingin sa niyebe, pagkatapos ay tumayo, nagbihis, nagdesisyong lumabas para maglakad. Matagal na hindi siya sa labas ng walang dahilan, marahil makalalasing ng hangin, makapagpapawi. Bumaba siya, lumabas sa bakuran, makapal na ang niyebe sa lupa, lumantay sa ilalim ng yapa, walang tao sa playground, naalon ang mata maraw sa hangin,
Lumakat si Marisol sa paligid ng building, humingang malamig na hangin. Hindi naging mas magaan. Hindi umalis ang pag-aalala. Bumalik siya sa bahay pagkatapos ng kalahating oras, umakyat sa ikatlong palapag, maayos ang lahat. Umupo sa sofa, kinuha ang telepono, walang tawag, walang mensahe, katahimikan. Nang gabi sa alas 9, tumunog ang telepono, hindi kilalang numero, kinuha niya ang telepono ng may pag-iingat. Hello? Marisol Reyes, lalaking boses, hindi pamilyar, mababa. Oh, sino ito? Walang pakialam, gusto kita bigyan ng babala. Lumipat ka na sa apartment bago pa mahuli ang lahat, wala kang lugar doon. Kumabog ang puso niya. Sino kayo? Ano ang gusto ninyo? Ngunit puro humna ang naririnig, ibinaba ng kausap. Ibinaba ni Marisol ang telepono, nanginig ang makamay. Ito ay isang banta direkta, bukas, kaya malapit na, napakalapit na. Tinawagan niya ang duty officer, sinabi ang lahat. Itatala namin at palakasin ang patrol. Ngunit hindi kami makakatayo sa labas ng bahay mo ng buong araw at buong gabi. Maging maingat. Baka umalis ka ng ilang araw. Hindi, matibay na sinabi ni Marisol. Hindi ako alis. Ibinaba niya ang telepono, nakaupo sa sofa, nag-isip, marahil pumunta na sa mga magulang, maghintay doon hanggang lumipas, ngunit hindi. Kung alis siya, kukuha nilang apartment, papalitan kandado, papasok, at ang palayasin sila pagkatapos ay aabutin ng maraming buwan. Hindi siya makakaalis, kailangan niyang ipagtanggol ang sariling tahanan. Tumayo si Marisol, lumakad sa buong apartment. Sinuri ang lahat ng kandado, lahat ng bintana, sarado ang lahat. Bumalik sa sofa, kinuha ang telepono, inilagay sa tabi. Sa lock screen, naka-speed dial ang numero ng duty officer. Mabagal ang panahon, alas 8. Alas 8 at kalahati. Sa labas ng bintana, tumitim na. Nagniningning ang mailaw sa bakuran, walang tao sa labas, niebe at katahimikan. Nakaupo si Marisol sa kusina, uminom ng tsaa, nakikinig sa katahimikan. Sa ibang lugar, may pintuan na sumantak, may naglakad sa hagdan, umakyat at bumaba ang elevator. Normal na ingay, ngunit sa bawat isa ay nanginginig siya. Alas 9 gabi, tumayo siya, pumunta sa kwarto, humiga sa sofa, nabagbag sa kumot, nag-iisip na kailangan matulog dahil natanggal ang gabi-gabing trabaho, ngunit hindi dumating ang tulog. Nakahiga siya, nakatingin sa kisame, pakikinig sa mga tunog. Sa ibang lugar, may pintuan na tumantak, may naglakad sa hagdan, elevator, pataas at pababa. Normal na mga tunog, ngunit sa bawat isa ay nanginginig siya. Sa kalahating sampung, nakarinig siyang isang tunog. Hindi malakas, ngunit malinaw. May umakyat sa hagdan, mga hakbang, ilang tao, huminto sa kanyang palapag. Sa kanyang palapag, nanatiling walang galaw si Marisol, nakikinig, katahimikan, pagkatapos, tinig mababa, napipi. Hindi niya naintindihan ang mga salita, ngunit isang tinig ay pamilyar. Babae, si Lourdes. Kumabog ang puso niya nang napakalakas. Tahimik na bumangon si Marisol, lumakat sa pintuan, inilagay ang tainga sa pintuan, nakinig. Walang tao dito nang tiyak, tining ang isang lalaki, nasa trabaho siya. Gabi-gabing shift hanggang umaga, hindi babalik. Tiwala, masayang tining ang biyanan. Sige, mabilis. Magkano ang oras? Mga 20 minuto. 2 kandado ang palitan, hindi hihigit. Nag-angat si Marisol mula sa pintuan. Kaya ito, dumating na sila. Ngayon ay gusto nilang palitan ang makandado habang siya ay nasa trabaho at pagkatapos, hinawakan niya ang telepono, pinindot ang button. Ang duty officer ay agad sumagot. Ito si Marisol Reyes, bumubulong siya, nandito na sila sa pintuan ko. Gustong palitan ang makandado, pumunta kayo agad. Address? Sinabi niya. Ang duty officer ay maigsi na nagsabi. Pumunta na kami. Huwag buksan ang pintuan. Inilagay ni Marisol ang telepono,
nanginig ang mga kamay. Sa likod na pintuan ay naksimulang lumabas na mga tunok. Metal sa metal naksimula silang maktrabaho. Nakatayo siya sa pintuan. Hindi alam kung anong gagawin na ba ni Kani, tumiga. Ngunit ano ang mapapala? Magpapatuloy pa rin sila. Lumabas, magkaganon, ngunit may ilang tao sila. Nag-iisa siya. Hindi hihintay siyang pulis. Hayaan nilang mahuli sa aktong gawa kasama ang kagamitan. Kasalanan ito. Bumalik si Marisol sa sala, umupo sa sofa, kinuha ang telepono, sinindihan ang recorder, nag-record ng mga tunok mula sa pintuan, nagkikiskis ang metal, may nag-iistorbo sa kandado. 5 minuto lumipas, 10, hindi pa dumarating ang pulis. Nagsimulang mag-alala si Marisol, nasaan sila, bakit gayon katagal? Mula sa likod ng pintuan, nagsimulang malakas ang matinig. Kumusta na? Tinig ni Lourdes. Halos na, konti pa. Magmadali, hindi ako komportable, masyadong tahimik. Tumayo si Marisol, lumakat sa pintuan. Marahil sabihin na siya ay nandito, hayaan silang umalis. Ngunit hindi, kailangan nilang mahuling pulis. Nakatayo siya malapit sa pintuan, nakihinga, nakikinig at doon narinig ang isa pang tinig, lalaking bata, si Ramon. Nanay, sigurado kang wala siya? Siyempre, nagtanong ako mismo. May gabi-gabing trabaho sa Biyernes, sa bodega, hanggang alas 6 kang umaga. At kung umuwi siya ng maaga, hindi siya uwi. Nagtatrabaho siya hanggang umaga. Sinabi ko, isinara ng Marisol ang mga mata. Pinag-aralan nila ang kanyang schedule, pinili ang tamang oras, inakala nilang siya ay sa bodega. Ngunit natanggal ang shift at nandun siya, nakikinig kung paano nila binabali ang kandado nga sarili niyang apartment. Nasaan ang pulis? 5 minuto pa lumipas, mas malakas ang tunog sa likod ng pintuan. Eto na, isang kandado tapos na, ang panggalawa, mabilis. Naramdaman ni Marisol ang lahat sa loob niya ay nakukulo. Binabali nila ang kandado ng niyang apartment. Pinahirapan niya ito. Binayarang 5 taon, inilaga ang kaluluwa niya. Paano nila mapangangahasang gawin ito? Nagpatuloy siyang makinig at doon narinig ang tinig ni Ramon ng asawa niya. Magaling, nanay, ayon sa plano. Magaling anak, masaya si Lourdes. Nakuha na natin ang lahat mula sa iyong lohang asawa. Nabili na ang kotse, naibigay na ang kondo kay Christine. Ngayon mag-file na enja, anulmo at palitan natin ang mga kandado enja bahay niya. Tangga siya, hindi siya mag-aabla. O nga, ngumisi si Ramon, naniniwala siya sa lahat. Kahit kumuha pang lawan para sa aming storage room. Ganon tangga na talaga at magandang apartment pa ito di matagal magiging atin na. Isinara ni Marisol ang mga mata, pumirsing sa kanya ang sakit, kaya ganon, kasinungalingan mula sa simula, lahat, at noon, parang tugon sa kanyang nga iniisip mula sa ibaba, narinig ang matunog, tumapon ang pintuan ng building, mga tinig, pagtapa ang paa sa hagdan, maraming paa, hinto, pulis. Sa likod ng pintuan, nakagulo, nayak si Lourdes, may sumigaw ng takbo, may nagtapon ng kagamitan, dumapak ito sa sahig. Binuksan ni Marisol ang pintuan. Sa pasilyo ay nakatayo ang 4. Si Lourdes sa kanyang maitim na jacket, putla ang muka, distortadong muka. Si Ramon, maputla, may malaking mata. Hindi pamilyar na lalaki ang locksmith, mayroon pang drill sa kamay, at isa pang tao, nakatayo sa ilalim, si Eduardo, ang ama ni Ramon. Umakyat sa hagdan ang 3 pulis, 2 lalaki at 1 babae. Iniutos ng nangunguna, hinto, makamay sa nakikita. Lumadyo si Lourdes sa dingding. Ano, sino kayo? Wala kaming ginawa. Mga ide, may sinasinabing pulis. Lahat. Inilabas ni Ramon ang pasaporte, ibinigay. Sinuring ang pulis, dumaan sa mga mata. Kayo ay nakarehistrong sa address na ito? Oh, at ano ang ginagawa ninyo dito? Tahimik si Ramon, hindi alam kung ano ang sasabihin. Tumingin ang pulis sa locksmith. At kayo? Sino kayo? Nagaatubili ang locksmith. Tinanggap ko trabaho.
para palitan ang kandado. Sa kahilingan ni sino? Itinuturo NJ Locksmith, si Lourdes. Jung babae. Lumingon ang pulis sa biyenan, mga ID ninyo. Inilabas ni Lourdes ang pasaporte, ibinigay. Nangginginig ang mga kamay, sinuring e pulis. Kayo ay wala sa rehistro dito, hindi kayo nakatira dito. Bakit sinusubukan ninyong palitan ang kandado? Ito ang apartment ng anak ko. Nautal si Lourdes. Nakarehistrong siya, kaya ang rehistro ay hindi nagbibigay karapatang palitan ang kandado nang walang pahintulot ng may-ari. Tumingin ang pulis kay Marisol. Kayo ang may-ari. O, matibay na sinabi ni Marisol. Ako, ang apartment ay akin. Hindi ko sila hinihingi na palitan ang kandado. Wala akong alam na darating sila. Binigyan ninyo bang pahintulot ang pagpapalit ng kandado? Wala. Tumango ang pulis, lumingon sa biyenan. Kaya, sinubukan ninyong pumasok ng ilegal sa pabahay ng ibang tao. Ito ay Seksyon 280 gram, Revised Penal Code. Namutla si Lourdes. Nunit nakarehistro ang anak ko, kaming pamilya. Ang rehistro ay hindi nagbibigay ng karapatang palitan ang kandado ng walang pahintulot ng may-ari. Nilabak ninyo ang batas. Inilabas ng pulis ang radyo, nagsabi ng ilang bagay. Pagkatapos ng 1 minuto, umakyat pa ang 2 pulis. Iniutos ng nangunguna, dakpin ang lahat, gawin ang record, dalhin sa station. Nagiyak si Lourdes, literal na nagiyak, tulad ng isang inahing daga na nasilo. Hindi ninyo kaya iyon, wala akong ginawa, siya ang nagparatang sa amin. Nakatingin si Marisol sa kanya ng walang emosyon, walang galit, walang awa, malamig na ginhawa lang, tapos nahuli sila. Nagsimulang gawin ang record ng mga pulis, inilatala ang datos, nagpatuloy na sumigaw si Lourdes, kumukuyat ng mga braso, nakatayo si Ramon na nakayuko, hindi tinitignan ang sinuman. Tahimik din si Eduardo, nakatingin sa saig. Sinusubukan ng locksmith na makpaliwanag, nagsasabing tinawag siya, wala siyang alam. Nakatayo si Marisol sa pintuan ng kanyang apartment, yakap ang sarili. Nanginginig siya hindi sa lamig, sa nerbiyos, napabilis ang lahat ng ito. Ilang sandali lang ang nakaraan, pinuputol nila ang kandado, at ngayon ay ginagabayan sila ng kamay ng pulis. Lumapit sa kanya ang isa sa mga pulis. Kailangan mong pumunta sa station, magbigay ng salaysay, bukas ngang umaga pwede. Oh, gagawin namin ang inspection ng lugar, pumayag ka ba? Siyempre. Sinuringam ga pulis ang pasilyo, kinuhang litrato ang kandado, mga kagamitan na itinulog ng locksmith lahat ay naitala. Pagkatapos ay inalis ang mga detenido. Lumakat si Lourdes ng huli, pabaling-baling kay Marisol, sumisiga ng ilang bagay, ngunit hindi maririnig ang tinik nito nang bumaba sila sa ibaba. Tumapon ang pintuan ng building, nagkatahimikan. Nag-isa si Marisol sa pasilyo, nakatingin sa kandado, kalahating nakalisito, nalis ang lock cylinder. Kailangan tumawag ng locksmith, ayusin. Pumasok siya sa apartment, isinara ang pintuan hanggat kaya. Hindi gumagana ang kandado. Ang chain lang ang nagtataglay. Umupo sa sofa. Patuloy na nanginginig ang mga kamay. Kinuha ang telepono, tinawagan ang ina. Nanay, dumating sila. Gusto nilang palitan ang kandado. Dinakip sila ng pulis. Marisol, mahina ang ina. Okay ka ba? Oh, mayos naman. Dinala na sila. Bukas pupunta ako sa station para magbigay ng salaysay. Sus Mariosep, salamat na naiwas ka. Kung hindi ka nandun, alam ko. Ilang sandali silang nag-usap pa. Nagalok dumating ang ina, ngunit tumanggi si Marisol. Sinabi na ayos na siya. Humingi sa ama na pumunta bukas ng umaga, tumulong, tumawag ng locksmith. Pagkatapos ng tawag, humiga siya sa sofa, nagbalabal ng kumot, isinara ang mamata. Parang nagbato ang katawan, nagtatambol ang ulo, ngunit walang antok. Sa isip niya ay nagtatalo ang emosyon ginhawa na tapos na lahat, galit sa kanila, pagod at isang kakaibang kawalan.
3 taon ng kasal ay naging katotohanan ng kasinungalingan, lahat ay teatro. Ginamit nila siya, pinanood, pinagtatawanan, ngunit hindi ito lumabas ayon sa gusto nila. Bumangon si Marisol, lumakad sa kusina, nagbuhos ng tubig, ininom ng biglaan, nakaupo sa mesa, sa labas ng bintana, nagbubuhos ang niebe, malapit ng magpasko, bagong taon. Sa harap niya ay puno nga pagsubok annulment, hukuman, maring maeskandalo, ngunit handa na siya. Ang apartment ay kanya, ang buhay ay kanya, at sisimulan niya muli. Bukas nga umaga, pupunta siya sa station, pagkatapos ay bagong buhay. Libre. Umaga ngang ika-10 Disyembre, natakpuan ni Marisol ang sarili sa mesa na may tasa ngang malakas na kape at tumpok ngang nga dokumento. 4 na oras lang natulog, ngunit kaibang maliwanag ang pakiramdam niya, parang inalis ang napakabigat na pasanin mula sa mga balikat. Sa kauna-unahang pagkakataon sa 3 taon, mari siyang huminga ng malaya. Ang mga dokumento ay maingat na nakaayos sa tumpok. Nga bank statement sa nakalipas na 2 taon, nga resibo nga transfer, nga screenshot ng mga mensahe ni Ramon na humihingi ng tulong para sa mga magulang, lahat ng maaring patunayan ang kanyang nga salita. Maingat na nagayos, si Marisol NG mangga papel sa mangga folder, naglakip NG mangga sticker na may mangga tala. Sa ika-10 ng umaga, tumawag mula sa NBI. Opisyal na babaeng tinig. Marisol Reyes, investigator ako na si Rivera, kailangan namin ng karagdagang dokumento para sa inyong reklamo, makakaparito ba kayo ngayon? Oh, siyempre, anong oras? Alas 2 NG, apon pwede ba? Darating ako. Nag-impact siya ng mga folder, nagbihis, lumabas ng bahay. Ang magabagong kandado ay nagniningning sa pintuan, nagbibigay ng kapayapaan, bumaba siya, lumakad sa bakuran, wala na ang Honda City. Normal ang bakuran, ang parke, mga upuan, nakaparadong masasakyan ng mga residente. Sa NBI Field Office, dumating si Marisol 15 minuto bago ang nakatakdang oras. Si Investigator Rivera ay lalabas na may maikli gupit at mapanuring tingin, maingat na nakinig, gumagawa ng tala sa notepad. Kaya, sa loob ng 3 taon ng kasal, ibinigay ninyo sa pamilya ng asawa ang 450,000 at kumuha ng personal loan ng 200,000 para sa construction ng storage room sa probinsya nila. Opo, mayroon akong patunay. Inilabas ni Marisol ang mga bank statement sa mesa. Tiningnan ng mabuti ni Rivera, inihambing ang mga petsa. 400,000 na nai-withdraw ng ika-8 Marso 2022. Sa parehong araw, 3 beses na tumawag sa inyo ang asawa, pagkatapos ay 200,000 ang ika-21 Agosto ng parehong taon. Loan ay na-formalize ang ika-23 ang Agosto, nagtutugma ang lahat. Hindi ako nagdadagdag ng anuman. Nakikita ko, itinabi ni Rivera ang mga papel. Sabihin mo, nangako ba silang ibabalik ang pera? Opo. Sinabi nga asawa ko na ibabalik niya pakuhang bonus, ngunit wala siyang ibinalik ni 1 piso. Naintindihan ko. Ito ay kwalipikadong pandaraya, Section 315 gram Revised Penal Code, plus ang pagsubok na pumasok ng ilegal sa tirahan. Mayroon kaming parehong bagay. Tumango si Marisol, isa pang bagay. Binanggit ninyo na narinig ninyo ang usapan nila sa supermarket tungkol sa tsondo ng kapatid ng asawa. Talagang bumili ba siya ng tsondo? Opo. Kumuha si Ramon ng loan ng 500,000. Ang natira ay hiniram ni Christine mula sa mga kakilala. Kailangan naming suriin ang kondo na iyon. Kung lalabas na ang pera para doon ay hindi galing lang sa loan ng asawa, kundi pati na rin mula sa ina o kapatid na tumanggap ng pera mula sa inyo, makakaroon ng chain. Nag-isip si Marisol. Ibinigay ko ang pera ng cash, kinuha ni Ramon at dinala sa mga magulang, ngunit ang pera ay maring ni-transfer sa card ni Christine. Susuriin namin, gagawa kaming request para sa bank documents ni Christine Kravtsova at kailangan namin ng mga saksi.
Nagsasabi kayo na alam nga mga katrabaho ninyo ang tungkol sa inyong nga pinansyal na problema. Si Liza at si Ann, nagtatrabaho sila kasama ko sa accounting department. Sinabi ko sa kanila na kukuha ako ng loan para sa pamilya ng asawa. Sige, ibigay ang kanilang mga kontak, itatanong namin sila. Ibinigay ni Marisol ang mga numero energy telepono. Itinala ni Rivera ang mga ito, pagkatapos ay itinayo ang ulo. Marisol, naiintindihan ba ninyo na magiging malaking kaso ito? Ang asawa, ang kanyang ina, ama, at ang locksmith lahat ay detenido. Maring isulong ng prosecution ang tunay na parusa. Naintindihan ko. Handa ba kayong pumunta hanggang sa katapusan? Tumingin siya sa investigator sa mata. Handa, niloko nila ako, ginamit, sinubukang palayasin mula sa aking sariling tahanan. Gusto ko silang managot. Tumango si Rivera. Sige, magtatrabaho kami, maghintaying supuena sa korte. Ang preliminary hearing ay itatatag sa simula ng Enero. Lumabas si Marisol mula sa building Nengemi sa madilim na gabi. Maikling ang araw sa Disyembre, maagang dumidilim. Sakay siya pauwi sa jeepney, nakatingin sa labas na bintana sa mga yumayabong na kalye. Naghahanda ang lungsod para sa Pasko. Maparol sa maposta, mapunong Pasko sa mga tindahan, magagandang matao na may mga beg ng regalo. Para sa kanya, ang Pasko na ito ay espesyal. Sa kauna-unahang pagkakataon sa 3 taon, ito ay sasalubungin niya ng nag-isa walang ramon, walang kanyang mapangarailang ina, walang katapusang bisita ng mga kamag-anak. Nag-isa sa kanyang apartment at ito ay kahanga-hanga. Sa bahay, nagluto siyang hapunan para sa sarili niya. Simpleng ngunit masustansya. Adobo na manok, inihaw na gulay, mainit na kanin. Umupo sa mesa, mabagal kumain, nag-enjoy sa katahimikan. Walang mga tawag, walang mga utos, walang mga pandaraya. Pagkatapos ng hapunan, sinindihan ni Marisol ang telebisyon, ngunit hindi nanood. Nakaupo lang siya sa sofa, nakabalot sa kumot, nag-isip tungkol sa nakaraan, sa kasalukuyan, sa kinabukasan. 3 taon na ang nakaraan, naniwala siya na nahanap niya ang kanyang kapalaran. Naging bitag pala ito, ngunit lumaya na siya. Sa loob ng 1 linggo, sa ika-10 Disyembre, dumating ang supuena. Ang preliminary hearing ay itinakda ng ika-10 Enero. Tinawagan ni Marisol ang abogada. Mike sinabi, maghanda, magiging mainit. Ipinagdiwang ng bagong taon ni Marisol kasama ang mga magulang. Dumating siya ng bagong taon, nagdala ng mga kakanin na niluto niya mismo. Niyakap siya ng ina sa pintuan, matagal na hindi bitaw. Marisol, napayat ka, kailangan mag-extra meal ka. Ayos naman ako, nanay. 3 silang nakaupo sa mesa, nanonood ng countdown show. Pagkatapos ay lumang mapelikula. Nagbuhos ang amang counting alak. Itinayo ang mga baso. Para sa iyo, anak. Sabi niya, para sa iyong tapang. Uminom si Marisol, ngumiti. Para sa ating pamilya. Nanatili siya para sa gabi. Natulog sa kanyang lumang kwarto sa maliit na higaan kung saan ginugol niya ang kabataan. Nagising ng maaga, 8:00 umaga. Sa labas ng bintana, nagbubuhos ang niyebe ng tahimik at mahinahon. Bagong taon, bagong buhay. Sa ika-1 Enero, naupo sila sa kusina para sa umaga, uminom no kape, naglulutong pandesal ang ina. Nagbabasa ang diaryo ang ama, ordinaryong umaga ang pamilya. Naramdaman ni Marisol ang kanyang sariling ligtas, kailangan. Dito, minamahal siya ng walang kondisyon, hindi para sa pera, hindi para sa kalamangan. Ika-2 ng Enero ay bumalik siya sa bahay, naglinis, naglaba, nag-ayos, naghahandang moral para sa hukuman, nagpadala ng listahan ng magposibleng tanong ang abogada. Nag-ehersisyo si Marisol ng masagot ng malakas, nakatayo sa harap ng salamin. Ika-8 ang Enero ay tumawag ang hindi kilalang numero. Nag-ingat si Marisol, ngunit kinuha ang tawag. Hello Marisol, ito si Christine, kapatid ni Ramon. Kumabok ang puso niya. O nakikinig. Mahinahon at nanginginig ang tinig
ni Christine. Gusto kong humingi ng tawad. Hindi ko alam na ganon ang gagawin nila sa iyo. Toto, inakala ko na kusang loob kang tumutulong. Sinabing nanay na pumayak ka. Christine, alam mo na kumuha akong loan. Oh, ngunit sinabi ng nanay na masaya kang tumulong, na pamilya kayo. Hindi ako masaya. Pinilit ako. Patawarin mo ako. Talagang hindi ko alam. Nayak si Christine. Ngayon ang tsondo ko ay under arrest. Sinabi ng investigator na maaring ibenta at ang pera ay ibalik sa iyo. At ano ang gusto mo sa akin? Gusto ko baka bawiin mo ang reklamo. Nasa zona si nanay, si Ramon din, si tatay ay nasa undertaker, sinasaktan sila. Ang aming pamilya ay nasira. Christina, ngiling-ngilo ni Marisol ang mga ngipin. Kayo ang sumira nito nang nagdesisyon kang dayain ako. Hindi ko mababawi ang reklamo. Desisyon itong prosecutor, hindi nga akin. Ngunit kahit maaari ko, hindi ko kakawin. Ibinaba niya ang telepono, nanginig ang magakamay, umupo sa sofa, nayak si Christine, humihinging tawad, ngunit nagbabago ba ang kahit anong bagay? Hindi. Ika-10 Enero, Miyerkules, dumating si Marisol sa Regional Trial Court ng Quezon City ng alas 9 ng umaga. Matanda ang gusali, mataas ang makisame, at magulong masahig. Naghihintay sa kanya ang abogada sa pintuan. Handa na ba? Oh, pumasok sila sa ika-7 sala. Maliit na kwarto. Mabangko na kahoy. Mesang hukom sa mataas na lugar. Naupo si Marisol sa unang hanay. Inilatag ng abogada ang mapapel sa mesa. Sa alas 9:30, dinala ang mga detenido. Si Lourdes at si Ramon parehong maputla nang hihina. Si Lourdes ay walang makeup, nakasuot ng simpleng damit, gulong-gulong ang buhok, patay ang tingin. Nakatayo si Ramon na nakayuko, hindi itinataas ang mga mata. Tinitigan sila ni Marisol ng walang emosyon, mga na ito sa kanya, yung nagdala ng merienda sa opisina, yung mahiyang nakmungkahi matagal na silang nawala, kung ever sila ay naging tunay. Pumasok ang hukom. Isang babaeng may 50 taon, nakasuot ng toga, pagod na mukha, umupo sa mesa, nagsuot ng salamin, binuksan ang kaso. Dinidinig ang kriminal na kaso laban kina Lourdes at Ramon tungkol sa pagtatangkang pumasok ng ilegal sa tirahan at pandaraya sa malaking halaga. Tumayo ang prosecutor. Lalaki sa uniforme, binasa ang akusasyon, matuyo, formal. Mga katotohanan, petsa, halaga. Nakinig si Marisol, nakilala ang kanyang kwento sa formal na mga salita. Sa pamamagitan ng pagdaraya, nakuha nila mula sa biktima na si Reyes ang halagang 450,000 at pinilit siya na kumuha ng personal loan ng 200,000. Pagkatapos ay nagsagawaing pagtatangka na ilegal na ariin ang kanyang tirahang pabahay. Nakinig ang hukom, tumango. Mga akusado, inamin ba ninyo ang sala? Kumibo si Lourdes, gusto pang magsalita. Pinigilan siyang kanyang abogada, isang batang lalaki sa gusot na Amerikana, ng isang kumpas. Hindi inaamin ng aking kliyente ang pagkakasala. Inaangkin niya na kumilos siya para sa interes ng pamilya nang may pahintulot ng manugang. Kasinungalingan. Tahimik na sinabi ni Marisol. Tumingin sa kanya ang hukom. Ang biktima, magbigayng salaysay. Tumayo si Marisol. Tumango sa kanya ang abogada ng may pagpapalakas ng loob. Pumunta siya sa patunayan, inilagay ang kamay sa gilid ng mesa, nagsalita ng mahinahon, malinaw, walang emosyon. Kwento niya ang lahat mula sa simula. Ang pagtatagpo, ang kasal, ang unang kahilingan ng pera para sa kotse, pangalawa para sa storage room, ang loan, ikatlo para sa tsondo ni Christine, ang pagtanggi niya, ang maawe, ang mapag-aakusa ang pagiging maramot, ang hindi sinasadyang marinig na usapan sa supermarket, ang mabanta sa telepono, ang pagtatangka sa palit ng kandado. Maingat na nakinig ang hukom, gumawang matala, tumango ang prosecutor, nagpalitan ng tingin ang maabogado ng maakusado. Mayroon ba kayong patunay? Tanong ng hukom.
Ibinigay ni Marisol ang folder. Inilabas ng abogada sa mesa ang mga bank statement, mga resibo, ang loan agreement, mga screenshot ng mga mensahe. Matagal na tiningnan na hukom ang mga dokumento, pagkatapos ay itinayo ang ulo. Lahat ng ito ay nagpapatunay ng inyong masalita. Talagang ibinigay ang pera, ang loan ay nakapangalan sa inyo. Mga akusado, ano ang sasabihin ninyo? Tumayo si Lourdes. Nangginginig ang tinig nito. Kusa siyang nagbigay. Pumayag siya. Pamilya kami. Pinilit ba ninyo siya? Tanong ng prosecutor. Hindi. Humingi lang kami. At nang tumanggi siyang tulungan ang inyong anak na babae, tinawag ninyo siyang makasarili. Naitala ito sa salaysay. Ngunit asawa siyang anak ko, obligado. Hindi matibay na sinabi nga hukom. Hindi obligado ang asawa na ibigay ang lahat ng kanyang ipon sa mga magulang ng asawa. Nasa kanya ang karapatang tumulong o hindi. Pinagsamantalahan ninyo ang kanyang tiwala. Umupo si Lourdes. Ibinaba ang ulo, nanginginig ang mga balikat. Tumingin ang hukom kay Ramon. Ikaw, akusado, ano ang sasabihin mo? Itinago ni Ramon ang ulo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buong session, tumingin kay Marisol. Sa mga mata nito ay may sakit, kahihiyan, takot. Nakasala ako. Mahinahon niyang sinabi, mahina ako. Sabi nga nanay ko na tama iyon, na ganon ginagawa ng lahat. Naniniwala ako sa kanya. Naniwala ka o sumasang-ayon? Tiyak ng prosecutor. Nanatiling tahimik si Ramon. Alam mo ba na niloloko mo ang asawa mo? Pagpause. Pagkatapos, mahinahon. Namutla ang buong sala. Itinago ni Lourdes ang ulo, tumingin sa anak ng may takot. Ano ang iyong sinasabi? Katotohanan, nanay. Nakatingin sa sahig si Ramon. Ginamit namin siya mula sa simula. Ikaw mismo ang nagsabi, humanap ng babaeng may apartment, mag-asawa, kumuha ng pera, pagkatapos kunin ang apartment. Sinabi mo iyon. Naramdaman ni Marisol ang lahat sa loob niya na naglamig. Kaya, kahit ang pagtatagpo ay binalak. Lahat. Hindi ko gusto, nagpatuloy si Ramon, ngunit pinipiga mo, sinasabi mo na ako ay nabigo kung hindi ko gagawin, na kailangan kong busugin ang pamilya. Pumayag ako, patawarin mo ako, Marisol. Tumingin ito sa kanya. Pumihit si Marisol, ayaw niyang makita ang mukha nito. Nagpindot ng martilyo ang hukom, sapat na inaamin ng akusadong Ramon ang pagkakasala. Ito ay isa sa alang-alang sa pagbibigay nga hatol. Mayroon bang mga saksi? Tumango ang prosekutor. Saksi, ang inang biktima. Pumasok ang ina ni Marisol sa sala, umupo sa lugar ng saksi, kwento kung paano tumawag ang anak, umiyak, nagrereklamo sa pagod. Kung paano nagtatrabaho ito sa 3 hanggang 4 na trabaho, kung paano pumayat, nawala ang mga kaibigan, kung paano nagsabi isang beses na natatakot ito sa asawa at sa ina nito. Hinimok ko siyang lumabas, sinabi enge ina, bumalik sa amin, ngunit tumanggi siya, nagsasabing ang kanyang tahanan iyon, ang kanyang apartment, hindi niya ibibigay ito. Nakinig ang hukom, tumango. Pagkatapos ay tinanong, nakita ba ninyo kung paano nagbago ang inyong anak sa loob ng kasal? Nagbago siya, naging mapag-araro, natatakot. Hindi na ito ang aking Marisol, tulad ng isang nakakulungang ibon. Salamat, makakaalis na kayo. Sinundan ang ginaanin ng katrabaho ni Marisol, sina Litha at Ann. Parehong nagpatunay na nakwento si Marisol tungkol sa loan, tungkol sa mga kahilingan ng pamilya ng asawa, nagrereklamo sa pagod ngunit natatakot tumanggi. Sinabi niya na kung tatanggi siya, tatawagin siyang masamang asawa, kwento ni Liza, na itinuturing na siyang makasarili ng biyenan niya, natatakot siyang masira ang pamilya. Pagkatapos ay tinawag na si Eduardo, ang ama ni Ramon, para sa saksi and depensa. Pumasok itong nakayuko, matanda, umupo, nang hindi itinataas ang mata. Alam ba ninyo ang plano ng inyong asawa na kunin ang apartment ng manugang? Tanong ng prosecutor. Hindi humalik ang boses. Nalaman ko lang ng gabing iyon.
Sinabi ni Lourdes pumunta kami para tulungan si Ramon, ilipat ang magamit, ngunit naabutan ko ang pulis. Hindi ba ninyo alam ang tungkol sa pandaraya? Hindi. Inakala ko na kusanglop nagbibigay ng tulong si Marisol, wala akong ideya na pinilit siya. Tumango ang prosekutor. Naintindihan, ang akusasyon laban sa inyo ay inalis. Ang kaso ay partikular na laban kina Lourdes at Ramon. Bumuntong hininga si Eduardo ng may ginhawa, tumayo, mabilis na lumabas. Inanunsyo NJ hukom, NJ break. Lumabas si Marisol sa pasilyo, umupo sa bench. Naupo ang abogada sa tabi. Kumusta kayo? Mayos. Nagkibit-balikat si Marisol. Mas madali pa kaysa sa inakala ko. Magaling. Ang hukom ay nasa ating panig. Ang pag-amin ni Ramon ay malaking tulong. Makakatanggap sila ng tunay na parusa. Makano, sa Seksyon 315, pandaraya sa malaking halaga hanggang 8 taon. Sa Seksyon 280, ilegal na pagpasok hanggang 6 na taon. Maari nilang may hatol ang 4 hanggang 6 na taon bawat isa. Tumango si Marisol, 4 hanggang 6 na taon sa kulungan para sa ginawa nila sa kanya. Ipinagpatuloy ang session pagkatapos ng kalahating oras. Narinig ng hukom ang mga argumento ng magkabilang panig. Sinubukan ng abogado ng akusado na makamit ang habag, nagsasabing ang pera ay hindi sa personal na paggamit kundi sa pamilya. Tumutol ang prosecutor, walang kailangang malaman kung saan napunta ang pera. Ang importanteng bagay ay nakuha ito sa pamamagitan ng pandaraya. Nagretiro ang hukom para sa deliberasyon. Nakaupo si Marisol sa sala, nakatingin sa labas ng bintana. Nagbubuhos ng niyebe sa labas. Enero ay malamig mahangin. Nabubuhay ang lungsod ng walang kaalaman, nagmamalasakit sa nangyayari sa lupngang silang ito. Pagkatapos ng 1 oras, bumalik ang hukom, tumayo, binasa ang hatol. Sa ngalan ng Republika ng Pilipinas, kinikilala bilang nakasala sina Lourdes Kravtsova at Ramon Kravtsov sa pagkakagawa ng krimen sa ilalim ng Seksyon 315 ng Revised Penal Code at Seksyon 280 ng parehong code. Nakinig si Marisol ng hindi humihinga. Inatulan si Lourdes Kravtsova ng imprisonamiento en 6 na taon sa koreksyonal institusyon en pangkalahatang rehimen. Sumigaw si Lourdes, hinawakan ang puso. Tinulungan siyang security guard. Hinatulan si Ramon Kravtsov ng imprisonamiento ng 5 taon at 6 na buwan sa correctional institution ng pangkalahatang rehimen na isinasalang-alang ang pakamin ng pagkakasala at aktibong pagtulong sa investigasyon. Nakatayo si Ramon ng walang galaw, hindi umiyak, hindi tumututol. Nakatayo lang, magutos sa nga nahatulan na bayaran ang biktimang si Marisol Reyes ng halagang 1,500,000 piso, 450,000 na pangunahing utang at 200,000 bilang bayad ng gastos sa luan. Huminga si Marisol. Tapos na ang lahat. Ang hatol ay maaring iapela sa lupngang 10 araw. Ang session ay isinasara na. Tumayo ang hukom, umalis. Inalis ng security ang mga nahatulan. Lumakat si Lourdes ng huli. Palaging binalingan si Marisol, sumisigaw ng ilang bagay, ngunit hindi na naririnig ang tinig sa likod ng makapal na salamin. Lumabas si Marisol sa sala. Niyakap siyang abogada. Binabati kita, nangibabaw ang katarungan. Salamat sa lahat ng ginawa ninyo. Bumaba siya, lumabas sa labas. Tumabok ang lamig, ngunit magaan ang pakiramdam, hindi kapanipaniwala na magaan. Parang sinira ang nga tanikala na pumipigil sa kanya sa 3 taon. Naghihintay ang ina sa labas, niyakap ang anak, hinaplos ang likod. Tapos na lahat, Marisol. Tapos na lahat. Nanay, tapos na. Lumakat silang dalawa sa plaza patungong hintuan. Lumantay ang niyebe sa ilalim ng yapak. Lumalakat si Marisol. Humihingang malamig na hangin, sa harapan ay buhay, bago, malinis, malaya. Sa loob ng 1 linggo, tumawag mula sa bangko, sinabi na sa utos ng hukuman,
ang bahagi ngang bapondo ay ibabawas mula sa sweldo nga nahatulan bilang kabayaran ng utang. Nugunit aabutin ito NG maraming taon, babala NG empleyado, malit lang ang sweldo nila sa LUBNG pasilidad. Okay lang, sumagot si Marisol. Hihintayin ko. Patuloy siyang nagbabayad ng loan ng mag-isa, 12,000 sa isang buwan, ngunit ngayon ito ay mas madali. Nagbitif siya sa gabi-gabing trabaho, pinananatili lang ang pangunahing trabaho at mga konsultasyon sa katapusan ng linggo, natutulog ng maayos, kumakain ng maayos, nagsimulang mabuhay muli. Sa katapusan ng Enero, tumawag si Christine. Marisol, sinabi ngang investigator na i-arrest ang tsondo ko, ibabenta ito, ang pera ay ibabalik sa iyo. Totoo ba iyon? O ang bahaging pondo para dito ay galing sa ina mo na tinanggap nila mula sa akin sa pamamagitan ng pandaraya. Ibig sabihin, ang tsondo ay binili gamit ang mapondo na nakuha sa illegal na paraan. Ngunit hindi ako nakasala, pumunta na kayo, alam ko. Ngunit ang batas ay ang batas. Nagiyak si Christine, saan na lang ako pupunta? Hindi ko alam, Christine. Hindi iyon ang problema ko. Ibinaba ni Marisol ang telepono. Walang awa. Nakakuhang tsondo si Christine gamit ang pera ngang iba. Magbayad na siya ngayon. Sa Pebrero, talagang gina-restang gondo ni Christine. Naibenta ito sa auction para sa 2 milyong piso. Mula roon, 1,500,000 ay inilipat kay Marisol bilang kabayaran ng pinsala. Ang natirang bahagi ay bumalik sa bangko para sa loan ni Ramon at sa mga gastusin ng kaso. Nakatanggap si Marisol nga biso mula sa bangko, binuksan ito, tiningnan ang halaga, 1,500,000 halos lahat ng nawala sa kanya, naupo sa sofa, hawak ang papel sa mga kamay. 3 taon ng pakikipaglaban, 3 taon ng kahihiyan, takot, pagod at ngayon, katarungan, ang pera ay bumalik. Hindi lahat ang 200,000 loan ay binayad niya na mismo. Hindi na may babalik ang perang iyon. Ngunit ang pangunahing utang ay bayad na. Pumunta siya sa bangko ng may hawak na pera, buong halaga ng natitirang loan. Pinaisahan ang buong halaga sa isang pagbabayad. Nagprint ng sertipiko ang empleyada. Ang loan contract ay ganap na natupad. Walang natitirang utang. Kinuha ni Marisol ang sertipiko, lumabas ng bangko, umupo sa bench, nakaupong 5 minuto lang, malaya. Walang utang sa sinuman. Ang apartment ay kanya, ang pera ay kanya, ang buhay ay kanya. Sa Marso, dumating ang abisong annulment. Ang kasal ay naaprubahan korte. Ang apelyido ay pinanatili niya Reyes. Hindi kailanman binago ito. Ang ari-arian ay hindi hinati. Lahat ay nanatili sa kanya. Si Ramon ay na-deregister mula sa apartment ayon sa utos ng hukuman. Ngayon, siya lang ang nakarehistrong doon, ang nag-iisang may-ari ng kanyang tahanan. Nakmalit na renovation si Marisol, pinalit ang wallpaper sa sala, biniling bagong muebles, sofa, armchair, mesa, binalik ang makurtina, naklagayng bagong malarawan. Nagbago ang apartment, naging talagang kanya. Walang ibang magamit, walang ibang presensya, ito ay umuwi sa sarili. Muling pinaktibayin niya ang maugnayan sa mga kaibigan, tinawagan sina Liza at Anne, huminging tawad sa matagal na pagtahimik. Natuwa sila, nag-imbitahan ng maling salo. Nagkita sila sa isang Sabadong hapon, nakaupo hanggang gabi, nag-usap na tawa. Nagbago ka, sabi ni Liza, mas maganda, nagliliwanag. Kalayaan, ngumiti si Marisol, nagpapaganda ito. Sa Abril, nagsimula siyang magtipid muli. Kaunti-kaunti, 5 hanggang 10,000 sa isang buwan. Nang walang loan, natitira ang mas marami. Nangangarap ngang bakasyon sa tag-araw, matagal na hindi siya sa dagat. Pumasok ang buhay sa normal na takbo, trabaho, bahay, mga pakikisama sa mga kaibigan, paminsan-minsang bisita sa mga magulang sa Cebu, ordinaryong, mapayapang buhay, walang drama, walang stress. At isang araw sa Mayo, pauwi si Marisol mula sa trabaho, nakita niya ang pamilyar na mukha, si Eduardo,
ang dating biyenan nakatayo sa hintuan ng jeepney naghihintay. Tumanda ito, nakukuba, ganap ng puti ang buhok, nagtagpo ang tingin nila, nakilala niya siya, humakbang. Marisol, huminto siya. Magandang hapon. Pwede ba akong magsalita ng ilang salita? Tumango siya, nagilayo sila sa isang gilid. Nag-alinlangan si Eduardo, hindi alam kung saan magsisimula. Gusto kong humingi ng tawad para sa lahat. Para kay Lourdes, para kay Ramon, para sa hindi ko pinigil. Nanatiling tahimik si Marisol. Hindi ko alam na ganon ang nangyayari sa iyo. Totu. Iniisip ko na kusang loob kang tumutulong. Kung nalaman ko, kung nalaman ninyo, gagawa ba kayong kahit anong bagay? Mahinahon niyang tanong. Ibinaba ni Eduardo ang ulo. Hindi ko alam. Marahil, wala. Si Lourdes ang namamahala lagi, sinundan ko siya. Lahat kayo ay mahina, sinabi ni Marisol. Si Ramon ay mahina, ikaw ay mahina, si Lourdes lang ang malakas. At tingnan ninyo ang resulta. Tumango si Eduardo, siya ay narito pa rin sa kulungan. Nagpapadala ng mga sulat, nagrereklamo sa kalusugan, humihiling ng mga pakete, pumupunta ako isang beses sa isang buwan, at si Ramon, siya rin ay naksulat, nagsisisi. Hiniling niyang ipabot sa iyo ang pakingi ng tawad. Ngumisi si Marisol, tawad. Madaling hilingin kapag hindi mo na mababago ang kahit anong bagay, hindi ba natin niya tatawarin? Matagal siyang tumingin sa dating biyenan. Hindi. Ninakaw nila sa akin ang 3 taon buhay, pinaalis ang pera, sinubukan akong palayasin sa aking sariling tahanan, hindi ako banal para patawarin ang ganong bagay. Tumango si Eduardo. Naintindihan kita, tama ka. Inyunat niya ang kamay. Mabuhay kang masaya. Nararapat ka nito. Nakipagkamay siya. Salamat, ikaw rin nawa. Lumakad ito ng nakayuko, pagod. Pinagmasdan siya ni Marisol. Medyo naawa niya ito. Talagang wala itong alam, nakatira lang kasama ang isang babae na namamahala sa lahat ng nasa paligid niya, ngunit mabilis na lumipas ang awa. Ang bawat isa ay may responsibilidad sa sariling pagpili. Pumili siyang tahimik nang kailangan niyang magsalita. Ngayon tinatanggap ang prutas. Nagpatuloy si Marisol sa paglalakad. Mainit-init ang araw sa Mayo, nagsisimula na ang taksibol, madahon sa mapuno, mabulaklak sa mataniman, masayang mukha ng nakdaraan. Naglakad siya at nag-isip tungkol sa kinabukasan. Marahil sa bakasyon ay makakakilalang isang tao bago, tapat, bukas, o hindi pa, nang maaga pa, kailangan siyang mabuhay para sa sarili niya, mabawi ng ganap. Sa harapan ay tag-araw bakasyon dagat. Sa harapan ay buhay na karapat-dapat niya. Sa Hunyo, kumuha si Marisol ng bakasyon ng 2 linggo, bumili ng tiket patungong Palawan, sa maliit na bayan sa baybay ng dagat, pumunta ng nag-isa, isang maleta lang at magaan na puso. 2 linggo niya ginugol sa dalampasigan, naliligo, nagsisuntok, nagbabasa ng libro, walang inisip, nagre-relax lang. Kagalingan ang dagat, nagpainit ang araw, dahan-dahang dumaan ang oras. Sa huling arawng bakasyon, nakaupo siya sa dalampasigan at tinatanaw ang pagsalungang araw. Bumababa ang araw sa dagat, pinipintahan ang tubig ng gintong kulay. Nakalaw ang makaalon sa buhangin, sumisihaw ang makalawin sa itaas ng tubak. Nakaupo si Marisol, nakapulupot ngam nga tuhod. Ngumingiti, ayos na siya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa maraming taon, talagang ayos na siya. Nabuhay siya, napanatili, nanalo at ngayon ay maari siyang mabuhay ng gaya ng gusto niya, malaya. At sa Marayo, sa daan-daang kilometro, sa mga gris na konkretong barracks ng mga correctional facilities, nagseserbisyo ang kanilang panahon sina Lourdes at Ramon. Nag-iisip ba sila sa kanya? Nagsisisi ba? Marahil o. Ngunit wala na itong kailangang matanong. Tumayo si Marisol, pinalis ang buhangin sa damit, lumakad patungo sa hotel. Bukas uwi na siya sa kanyang apartment, sa kanyang buhay, sa kanyang kinabukasan.
at ito ay kahangahangang kinabukasan